Hey guys, good morning. Ah, kakain muna ako pansit canton. May gagawin tayo ngayon to laptop. Okay. Kakain muna ako. Problema nito, BitLocker. BitLocker. So hindi magamit ng may-ari. Dahil siguro ito company owned to. May security. Tatanggalin natin yan. Paano ba tanggalin yan? Kasi may password yan, di ba? Tuturo ko sa inyo. Antay lang kayo. Okay? Tapusin ko lang to. Itong pansit canton ko. Breakfast ko to. Gawin natin to. Okay? Wait lang. So guys, gawin natin. On ko na yung computer, no? Kasi ginawa mo yung masama, hindi dahil sa pinusukan sa tanap. Ginawa mo yung masama dahil gusto mo rin gumawa ng masama. Para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nag-rebelde rin sa Diyos, hindi naman dahil kayo sa tanap lang eh. Merong mga anghel sa kanilang sarili, nag-rebelde sa Diyos, kaya hindi sila Okay. pinatawag. Ito guys yung ano. Ikalawang Pedro 2:4, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel. Okay. Normally guys, ito pino-format lang naman to eh. Okay, susubukan natin gamit tong USB stick natin. Pa-format natin. Okay. Normally guys, ito BitLocker pino-format lang naman yan kasi ang BitLocker is ano yan, protective yan eh. Para yan na, nag-shutdown na kagad. Ano ba yan? Okay. Pasok ko ng USB stick ko. F2. Option yan. Yan, preparing to enter setup. Okay. Magbubut tayo sa boot sequence. Okay, boot sequence. Okay, yan yung USB natin, USB Sony storage media. Yan yan, Sony. Okay. Lock. Okay, may password din, no? Okay. So, pinaka gagawin natin dyan guys, kasi may password to dahil company owned to eh. Tingin ko itong computer na to eh. Pero sige. Ganito lang yan guys. Pinaka gagawin natin dyan is shutdown. Okay. Tingin ko. Okay. Okay guys, nakita nyo may password pati BIOS, no? Hindi natin magalaw yung storage media. Okay. Yung pinaka gagawin natin dito is tatanggalin natin yung cover. Okay. Tatanggalin natin yung hard drive, pupull out natin yung hard drive, tapos ipo-format natin sa ibang computer. Yun ang pinaka best way at pinaka paraan paano matanggal si BitLocker. Kasi si BitLocker guys, hindi naman yan naka-install sa ano eh. Hindi naman yan naka-install sa BIOS, no? Naka-install yan sa hard drive. Okay. So, pag si hard drive natin, kinuha natin dito at inilagay natin sa ibang computer, hindi na siya main drive, no? Para magiging secondary siya.
So, from that point, pwede natin siyang dilitin. Okay? Yun ang ano doon. Pwede natin dilitin. Pero, pag ginamit mo siya as secondary drive din doon, sasabihin pa rin nakalock siya ng BitLocker. Pero dahil nga hindi natin gagawin, sasalpak lang natin tapos papormatin natin doon, mawawala siya. Okay? Babaklasin ko muna to. Mas papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Guys, yan na guys. Okay, ito yung hard drive nya. Ito. Okay, tatanggalin natin yan. Medyo okay. Okay guys, tanggal na. Okay. Ayan na siya. Ayan ang hard drive. So ito, tatabi natin muna to. Okay. Ngayon, gagawin natin dito guys. Sasalpak natin sa ibang computer. Doon natin siya madadali. Okay. I-prepare ko isang computer ko, isang laptop ko. Okay, ito yung isang laptop ko. Luma-luma na to. Okay, kasi hindi ko naman kailangan ng magandang laptop. Okay, hindi ko naman kailangan ng magandang laptop dahil hindi naman ako gamer. So, mostly software lang naman ako. So, hindi rin ako nagpo-Photoshop, hindi rin ako nagpo. So, more on ano lang ako. Troubleshooting, kaya ito dual core pa to. Vista pa nga oh, ang nakalagay na ano. OS na dati. Windows Vista. So, ibig sabihin lumang-luma na. Pero okay lang. Ano mo to? Old but good. Hirap na pigutin. Okay. So, format natin ito gamit yung ano. Computer. Okay, wait lang ha.
So guys, kailangan nyo to. Ano naman to, normal lang naman na USB para sa SATA. Okay, so lagyan natin ganun lang. Diba? Lagyan natin siya. Ayun nga. Para ma-read siya. Okay. Ayan guys. Okay. So, plug and play na ngayon siya, di ba? Ayan. Lagyan ko na siya dito. Hindi pa kasi nag-ano. Ito naman lahat. Ito makulit ko. Hi. Say hi. Say hi. Ito na makulit. Oh. Kaya kalmutin mo pa yung mukha ko eh. Gano'n makulit. Yan. So guys, kung nakikita nyo, ayan ako lang ah. Ayan. Okay. Okay guys, ito na. Ito yung hard drive nya. Okay, naka USB na. Ay, kabit natin sa motherboard. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, kinabit ko na. Tingnan natin kung anong lalabas dito. Yes. Natin kung saan siya. Saan na ba? Sumis pa lang ba ito? Didup. Ito, mabagal na rin itong laptop na to eh. Pero okay pa rin naman. Okay, this PC. Tingnan natin kung nadedetect siya. Okay, kailangan siya ma-detect ng ano natin, no? Ng computer. Hindi pa rin siya nadedetect. Tumunog. Ito. Flash natin. Tingnan natin sa control panel. Yun. Yan na.
Yan guys, oh. Tingnan nyo lalabas, oh. Local disk F, naka BitLocker siya sa Windows 10, no? Kasi built-in siya sa Windows 10, tingin ko eh. Itatopic natin ulit yan. Pero, importante magawa natin muna to. So, right click, format. Okay. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay na, format. Huwag natin lagay yung quick format para okay, sinasabi niya rin dito, this drive is BitLocker protected. Okay, format natin. Na. Okay, tingnan natin kung anong mangyari. Kung mapo-format natin. Okay. Babalikan kita, ha. Babalikan tayo. Tingnan natin, no, hanggang matapos yan. Kung ano lalabas na message or error message or whatever. Okay? Okay guys. Tapos na. Pero inulit ko siya. Ginawa kong quick format kasi ang tagal kanina eh. So tatagal lang yung video natin. At madami din ako ginagawa. So anyway, yan, format na siya, complete na siya. Okay natin. Close natin. Tingnan natin ngayon sa my computer natin, no, kung accessible na siya as drive. Wala na siyang BitLocker. Okay? Yan, accessible na siya, di ba? Lumalabo. Cellphone lang gamit ko kasi yun yung camera ko, kaso hindi ko pa naayos, puro puno. Okay? Sa my computer natin, sa my explorer natin, this PC, okay, ayun siya yung drive F. Wala na siyang BitLocker. Okay, so tatanggalin na natin siya ulit. Yan, pupull out natin, lalagyan natin ulit dun sa laptop, tapos tsaka natin po-format. Okay, babalik ako. Okay guys, babalik na natin siya sa kanyang quiz 2. Ayan. Ayan nata siya. Okay, babalik ko muna siya. Okay guys, ayan. Titingnan natin guys. Mamaya ko na ibabalik yung mga screw. Yan yung mga screw nyo. Okay. Nakikita ba? Okay, mga screw. Di ko muna ibabalik yung screw nya. Kasi susubukan ko muna kung magiging okay na siya. Okay. So,
Pasok natin yung adapter. Pag natin muna ito nyo doon. Baka mawala. Okay. Tingnan natin. Okay. Pasok ko yung USB, no? Okay, dito na lang. Ayan. Pause. On. Tapos F2 natin, no? Pasok tayo sa setup. Okay. Nakikita nyo, preparing setup na yan. Okay. Ngayon, punta tayo sa boot sequence. Okay, tingnan natin kung magbo-boot siya. Nakalock pa din yung boot sequence niya eh. Okay, may BIOS password dyan. Natin kung magbo-boot dito sa ating ano. Since wala siyang operating system, baka mag-boot siya dito sa ating USB. Okay. No media present. Dell preparing automatic repair. Tignan natin kung ano mangyayari. Advanced option natin. Yan. Nakita nyo yan guys, USB. Yan, USB. Okay. Click natin sa USB. Ito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, ayaw pa rin niya. Tignan pa rin natin. Troubleshoot natin. Kailangan makapag-boot tayo sa USB natin eh. Yan. Natin. Natin sa command prompt. Check ko lang kung anong ano natin dito. Okay, recovery. Walang laman yata itong ano natin eh. USB natin eh. Wait lang ha. Okay guys, dito ako sa kabilang computer ko. Marami kasi kong USB sticks, no? Ito may marami kong USB. Hindi ko alam kung andi dito yung operating system eh. So kailangan ko i-check siya kung nasaan yung operating system na i-install natin sa isang laptop. So gusto ko lang i-check. Ayoko na manghula kasi tatagal lang. At least dito
malalaman ko kagad kung ano laman ng mga USB ko. Okay. USB not recognized daw. Okay. Wait lang. Diyan, pinasok ko dun sa USB hub. Anong ano ko rito eh. Wait lang, babalikan ko ah. Okay. Guys, itong isang USB ko, may laman tong Windows 7, no? Kasi gagawa ko doon ng Windows 10 installation. Pero, ito, for testing purposes, kailangan ko malaman kung madedetect siya ng BIOS natin. Okay? Yan. May Windows 7 to eh. So, restart ko lang, no? Okay. Shutdown. Restart. Time 00. Okay, not recognized now. Capital. Anyway, quit natin. Exit. Natin. Anong gagawin niya? Kasi ito, not recognized daw eh. So, lalagyan ko siya ng installation doon. Ng Windows 10. Lagay ko siya doon. Ito, titignan natin kung magbuboot siya dito. Kalam. Otherwise, pull out natin yung hard drive ulit nito. Kaya hindi ko nilagay screw. Kasi may ganong sitwasyon lagi. Pull out ko yung hard drive nito at ipo-format ko siya doon. Okay? Gamit yung USB. Alam mo naman natin yung size nung size nung disk niya. Tsaka natin sasalpak dito. Ayan o. Ayaw niya, di ba? Okay, troubleshoot, advance. Okay. Tingnan natin lahat ng options, possible options dito. Okay. Okay, kasi nakalock yung BIOS niya, no? So, hindi natin magalaw yung boot sequence papunta sa USB. So, gagawin natin, since yung isang computer hindi naman nakalock yun, no? So, doon ko babaguhin yung sequence niya lahat para ma-installan yung hard drive niya. Gagawin natin yan. Papakita ko sa inyo. Okay, kasi ulit-ulit lang yan. So, hindi ko na kailangan ano yan. Okay. Walang mangyari, papatayin ko na. Okay. Okay. Off ko na siya. Shutdown. So, mag-install ako ng Windows sa hard drive na to gamit yung isang computer. Yun ang pinaka best way. Tapos sasalpak natin siya ulit. Okay? Kaya hindi ko nilagay mga screws niyan eh. Yun ang dahilan yan. Okay? Babaklasin ko muna. Lilipat ko yung hard drive doon. Gamit yung USB natin. Gamit yung cable natin. Okay? Tsaka natin i-format. Okay? Setup ko muna. Okay guys. Ito na yung USB stick natin na Windows 11. Windows 10. Ba't ba ako Windows 11 na Windows 11?
Okay, pasok ko na dyan. Nakasetup na yan guys Ito na yung hard drive natin. Nakasuksok na dyan. Ginamit ko yung malit kong laptop kasi medyo nababagalan ako doon. Tatagal yung video. Okay. Boot option. Natin yan Escape. Boot order. Ayan, boot order. Okay, USB diskette key hard disk. Huling-huling hard drive natin, no. Okay, huling-huling hard drive natin diyan, no. Okay, ito yung una. Okay, F10. Boot natin diyan. I-install natin yung Windows 10 doon sa hard drive na 'yon, dito sa hard drive na 'to. Okay. Nasa importante alam nyo lang yung size ng disk para hindi kayo malito mamaya ma-format nyo yung sarili nyong computer. So ito 900, kumbaga 1 terabyte to So dyan natin i-install sa 1 terabyte. Okay. Ayan. F8, ingatin nga. F8 natin. Oops. Wait natin. Wait. Wait lang sa setup ko. Okay guys. Nilo-load down ko siya ng Windows 7, no. Okay. Kasi mas mabilis mag-load si Windows 7 kasi mabagal doon. Naglo-load ako ng Windows 11, ng Windows 10 at mabagal siya. So dito, ilo-load natin Windows 7, papapasokin natin doon. Okay? Kumbaga nagta-trial and error tayo, no? Kasi may password nga itong isang laptop. Hindi tayo pwede maggalaw dyan. So kailangan natin ma-installan yun. Okay? So, installan ko muna siya ng Windows 7. Tapos from Windows 7 i-upgrade natin siya ng Windows 10. So ganun ang gagawin ko. Para lang mabilis. Kasi pwede naman diretso sa Windows 10. Kaso nga mabagal yung isang laptop ko. Time consuming. So ang ginagawa ko ngayon, naghahanap ako ng paraan na mapabilis yung trabaho ko. Kaya ginagamit ko lahat ng resources ko. Since meron akong Windows 7, lagay natin dito. Nag-gather yun ng Okay? Wait lang natin. Yan. Accept. Custom. Siyempre, custom lagi. Ayan. Guys, hahanapin nyo yung hard drive na yan, isa. Okay. So, ang tingin ko dito is 1 terabyte to So, nasan si 1 terabyte dito? Okay, baba natin. Ayan, si 1 terabyte to. Kikita nyo, 921 GB. Ayan siya. Sadyang ko i-install. Okay. Ayan, dyan ko siya i-install sa ano na yan. Show details natin. Okay. Hindi daw siya tatanggap ng connected sa USB. So, basically, kailangan ko tanggalin din tong hard drive nito. So, okay. Yun talaga ang gagawin natin, guys. Wala tayong choice, no? Para magawa natin yun. Okay. Okay, guys. Andito ako ngayon sa desktop ko. Okay, yun yung desktop ko. Okay, Windows XP pa yan, no? Okay. Ngayon, dyan ko ilalagay yung hard drive na to. Okay. Diyan ko lalagay. Si-setup ko muna dyan natin i-install lahat. Kasi mas ayoko mag-backlash ng laptop ko At time consuming. So, ito na lang lalagay ko dyan sa desktop ko. Tapos, po-formatin natin ng Windows 7. Okay? Yan natin.
Okay guys, naka-setup na. Tinanggal ko na isang hard drive ko. Ayan siya, nakakabit siya ngayon. Itong USB natin, bootable. Fire. Ayan. Okay. Okay. Natin kung anong lalabas. Delete tayo, delete. Delete tayo sa BIOS. Okay, yung BIOS niya. Advance boot. Okay, yan sa boot. Okay, boot sequence. Ayun yung flash disk natin, oh. Okay. Ayan. Okay. So, dyan tayo magbuboot sa hard drive. Enter. Hanapin natin yung USB flash drive, SanDisk. Okay. F10. Okay. Exit. Save changes. Okay, save changes natin. Exit. Yes. Okay. So, magbuboot na siya doon. Yan, naglo-load na siya ng files. Okay. Okay, yan, nagsiset up na siya ng Windows. So, install natin siya ng Windows 7. Okay. Okay. Next, install. Accept. Enter. Custom. Ayan si 1 terabyte. Okay, ayan si 1 terabyte, no. Yan natin i-install. Okay, ngayon di-delete natin drive option natin. Tingnan natin kung anong option natin dito. Ayan. Di-delete natin lahat. Okay. Wala naman nakakonect sa hard drive ko eh. Ayun, nasa walang power yan. So, walang kanya lahat to eh. Okay, delete. Okay. Delete. Okay. Delete. Okay. Ngayon, unlocated na siya. New. Apply. Okay. Ayan, nakikita niyo ba yan? Okay. Next. Ayan na guys. Mag-install na siya dyan. So, any moment from now, magkakaroon siya ng OS na Windows 7. Okay. So, antayin lang natin siya matapos. Babalikan natin. Okay. Okay guys, kung nakikita nyo, dami ng laptop sa harapan ko. Okay. Okay. Laptop ko din to eh. Meron pa doon, madami pa doon laptops. Okay. Dito ko i-install yung ano, lalagay ko yung hard drive niya. Di ba itong hard drive niya? So ilalagay ko dito sa aking Lenovo. Okay. Dito ko siya ipo-format. Susubukan ko siya rito kasi nag-update naman yun. Okay. Ginagawa ko lahat ng resources, ng paraan para ma-format siya. Okay? Hopefully dito magamit ko siya. Tatanggalin ko ang hard drive nito. Papalit ko to. Tsaka tingnan natin kung ano mangyari. Kasi hindi natin maano to, nag-update tong isa. Okay? Bakalasin ko muna, pagpalitin ko muna. Okay guys, ito na yung hard drive niya.
Okay, yun yung hard drive ko. Ito yung case ng hard drive niya. Okay? Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, tatawag ko muna. Okay, ba't may ilaw? Okay guys, yung hard drive niya nasa ilalim na. Ito yung USB ko. Okay, saan ba na ganito? Kalimutan ko na. Okay, on ko na. Okay. Natin kung anong mangyayari. F2 for setup. Okay. Tuk. F2. Okay, nasa BIOS na tayo. Boot tayo sa yun. Okay. Page up. Wait. Okay. F6 daw. Yan. Nilagay ko na siya doon sa Sony storage. F10. Okay. Tingnan natin kung ano mangyayari. Cross finger tayo. Cross finger, sana mag-work na. Okay. Okay. Enter. Okay. Ang problema lang kasi natin guys, dahil itong computer na to may BIOS password, no? Kung walang BIOS password to, kanina pa natin natapos to. Kaso dahil nga dalawa yung security niya, no? Yung isa yung BitLocker. Yung una natanggalan natin yung BitLocker. Kaso may BIOS password siya. So matrabaho yun pagka tinanggal natin. Kahit i-reset natin, mahirapan tayo dyan, matrabaho yun. So parang ito, i-install lang na natin siya ng Windows sa ibang laptop, tapos tsaka natin babalik doon. Sureball yun, gagana na. Okay, yan. Ayan na. So, install now. Yan. Kasi doon, okay naman doon sana. Kaso yan, nag-update pa siya. Oh. So, tatagal lang tayo eh. Yung isa naman, nakakatamad baklasin. Itong laptop ko na to. At least ito, tatanggalin ko lang yung cover ng isang part lang. Tanggal na agad yung hard drive niya. Diba? Hindi na yung babaklasin ko yung buong laptop. Okay, and then tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan guys, nag-install na siya. Sana magdire-diretso lang siya. Okay. Yan, nag 1% na. So, antayin lang natin matapos, no? Babalikan natin ulit. Okay guys, ito no. Skip na natin yan. Okay. So, pinakagagawin natin dyan sunod is skip for now natin yan. So, after nyan, skip natin lahat. Tapos, user, yan lang. Okay. Password. Huwag mo natin lagyan ng password. Ngayon guys, natapos na natin mag-install, no?
Decline. Decline natin, decline. Okay. No. Gusto natin mapunta na agad sa Windows. Kasi medyo matagal na tayo nagbibideo. Pero madami naman ako ginawa kanina. Okay. Tayo natin lumabas yung pinaka-Windows niya. Pwede na natin tanggalin tong USB natin. No? Ito yung Windows 10 natin. Okay na yan. So, pag natapos na yung pinaka-Windows natin, ililipat natin yan dito sa may laptop na to. Titingnan natin na kung anong mangyayari. Okay. Wait lang natin ha. Ayan guys, ito na. Okay. Kung nakita nyo kanina, in-skip ko yung sa network. Hindi ko siya kinonect sa wifi ko. Tingnan nyo. Hindi siya nakakonect sa wifi. Okay. Ngayon, saglit lang. Okay guys. Kung nakita nyo, hindi ko kinonect sa wifi, no? Kanina. Na-skip ko. Ang isang dahilan nun, kasi pag kinonect ko siya sa wifi, ang Windows 10 is meron siyang automatic update para sa drivers. So, ibig sabihin, in-install ko siya dito sa laptop ko, i-install niya yung drivers lahat ng laptop ko dun sa hard drive na yun. Since hindi naman siya dito, ilalagay dun sa isang laptop natin ilalagay dito sa Dell. Okay, ito Dell to eh. Okay? Dell. Ito naman sa akin Lenovo. So, magko-conflict yung drivers niya. Okay, magko-conflict kasi i-install niya yung drivers ng Lenovo ko tapos gagamitin mo sa Dell na laptop. So magko-conflict siya, magbo-blue screen siya. So, yun ang dahilan bakit hindi ko siya kinonect sa Wi-Fi para hindi siya mag-download ng drivers automatically. Okay, ngayon tapos na siya. Yan. Okay. Ngayon ililipat ko na siya sa Dell na laptop. Okay? I-setup ko lang ulit muna. Lalagyan natin dun sa Dell na laptop. Tapos pag nalagyan natin, hindi ko muna sasara. Oo natin. Okay? Okay, balik tayo. Okay. Lagyan natin takip. Kasi, lalagyan natin yung takip kasi may fan dito, no? So, baka mag-short siya sa lamesa. Okay. Hindi muna natin siya i-screw. Ayaw muna siya dyan. Pero natin makita natin yung resulta. Okay. Moment of truth. Okay. Saan ang charger niya? Ang galing natin dito sa Lenovo. Okay. Saan si Dell? Okay. Ito yung charger niya. Okay. Ngayon, paano natin? Natin ka na lalabas. Okay. Checking. No media present. May OS na yung ano natin, di ba? Cancel na natin yan.
F2 for BIOS. Tingnan natin. Bakit hindi niya na-detect yung hard drive natin, no? May OS na yun eh. Hmm. Hindi niya na-detect yung ano natin hard drive. Okay. Okay, wait na natin Wait. Hindi niya na-detect yung hard drive natin Kung nakikita nyo, wait lang May OS na yung hard drive natin Kita nyo naman kanina. Pero dito kasi, ang nakalagay sa kanya, boot sequence niya is onboard network interface card. Okay? Hindi niya na-detect yung hard drive natin. Tingnan natin Okay. Alak talaga yung ano niya. Okay, nakalakas yung ano niya BIOS niya. Okay. So, kailangan natin ito ma-unlock. Ayan. Okay. Huwag natin ma-unlock to. Ito. Unlock na yan. Okay, may OS na yung ano natin. Hindi niya dinidetect. Titignan natin. Okay. Okay guys, kanina hindi na-detect yung hard drive natin, di ba? Kaya hindi tayo makapag-boot So, i-reset ko yung ano niya. Yung hard drive niya. Okay. Nagtataka ako bakit hindi na-detect Okay. Ito lang naman yung ginagawa ko Okay. Tutok lang kayo guys, tutok lang. Tingnan natin guys kung anong mangyayari. Okay. Hard drive niya.
Ano yung media present? Talagay natin yung USB natin guys, itong USB. Tatry natin kung may madedetect siyang USB dito. Okay. F2 natin. Ayan. Natin kung may madedetect siya. Ito yung USB natin ah. Dito ba? Ayan. Detect naman yung USB natin. Ito yung USB natin, nadedetect siya. Okay. Ayan, nadedetect yung USB natin. Page up. Page down. Okay. Hindi nadedetect yung hard drive natin. Why? Tignan natin guys ah. Pagpilipan na. Natin guys. Okay. Natin ulit. Oh. Ba't di nyo nadedetect yung hard drive natin? Okay, wait lang ha. Shutdown natin ulit. Tatanggalin ko yung hard drive nung ano ko. Ito. Tatanggalin ko, titignan ko yung kung ganun din siya. Ito. Natin kung anong sequence nangyari. Okay. Yan natin guys. Madedetect siya.
media. Pareho lang. Pero kung ito ilalagay natin, sa ano. Okay. Ito guys, oh. Ito ilalagay natin dun sa dito sa laptop. Okay. Yan. Ito wala. Okay. Yan natin muna ito. Tatabi natin muna ito guys. Ikaw mag-shutdown ka na. Okay, sasok natin sa Lenovo. Okay. Okay. On. Ano siya? Natin kung lalabas yung operating system natin. Okay, may operating system. So, nade-detect siya ng laptop ko. Yung laptop niya ay madetect pati hard drive ko. Okay, ayan siya. So, ibig sabihin working yung hard drive natin. Okay, may isa pa akong gagawin test. Kakabit natin yung hard drive niya dito. Itong hard drive na yan, nakakabit natin dito, titignan natin dun. Okay, baka may sira yung cable connector niya, hindi natin alam. Okay, shutdown na natin to. Okay, shutdown natin ito. Yung hard drive ko. Okay, yung hard drive ko. Okay, ganyan natin yung mga yan. Okay, ito yung hard drive nya, nalagyan natin dito. Okay, hard drive na to. Ito muna itong laptop ko. Ito muna to. Okay, laptop. Okay, kakabit natin ngayon ito. Tingnan natin kung ma-detect niya. Yung USB ko kanina detect niya, di ba? Yung ano, Sony. Tingnan natin guys.
On. Tingnan natin guys kung madedetect niya. Naka-USB yan guys ah. Naka-USB siya. Ayun yung hard drive niya. Okay, tingnan natin. No media percent pa din. Pero tingnan natin kung magbuboot dun sa ano. Okay. Tingnan natin kung madedetect dun sa kanina, yung boot sequence. Kasi kanina, dedetect niya yung USB ko eh. No media present pa din dito. Ito. F2 tayo, F2. Control, delete. Okay, F2 tayo. Pumasok tayo sa BIOS. Tingnan natin kung madedetect siya using yung USB. Okay. Okay. Hindi pa na siya nadedetect ko. Tingnan natin baka kulang ng power. Yan. Kulang ng power. Control delete natin. F2 ulit. Natin. Kung madedetect siya doon. Yan guys, hindi pa na siya nadedetect ko. Wala pa rin dito. Pero bakit yung USB ko nadedetect niya? Ito guys, USB ko ah. Lalagay ko. Control delete natin. Yan guys, oh, pag titignan nyo, wala siyang ibang boot device. Dadalawa lang yan. Oh. Yan. Kita nyo ba? Dadalawa lang. Control delete ko, re-restart ko. F2 tayo, F2. Okay. Boot sequence tayo. Nadedetect niya yung ano ko guys, oh. Yung Sony ko. Ayan oh, tatlo na sila oh. Oh, 1, 2, 3. Pero yung hard drive hindi niya nadedetect. Pero may operating system yun. Okay. Tingnan natin nga kung magbo-boot siya doon kasi boot sequence niya ito, so wala. So pupunta dapat siya sa Sony. Okay. Tingnan natin. Dapat mag-boot siya doon sa Sony kasi yung network interface card niya hindi nakakonect, wala siya internet, so dapat pupunta siya sa Sony. Yan, dapat pupunta siya doon sa Sony na yan. Yan, umiilaw yan, nakikita niyo umiilaw yung Sony. Dapat pupunta siya dyan, dyan siya magbuboot. Yan. Kasi wala tayong network, hindi tayo nakakonect sa network, dapat mag-boot siya dito. Okay guys, naglo-loading. Yan guys, oh.
Okay. Ang problema, hindi natin ma-detect yung hard drive. Mhm. Okay. Di ba nag-load siya dito sa Windows sa ano kasi wala tayong kung makikita nyo kanina guys, katang guys okay guys, kung nakita nyo kanina dalawa yung boot device niya, NIC, ibig sabihin nun is Network Interface Card. Okay, so since wala tayong network interface card, wala tayong network, wala tayo sa wifi, wala siyang ibuboot doon. So pupunta siya sa USB. Kaya pumunta diyan sa operating system na yan, installer. Ngayon, hindi ko maintindihan din, no. Ang kinakapa ko ngayon is bakit hindi ma-detect yung hard drive natin. Okay? Meron ng operating system yung hard drive natin, pero bakit hindi niya ma-detect? Doon ako kaya yun nakakapain natin na isa pa. Okay? Siguro gagawa natin ng part 2 tong titry ko, kakat ko. Gagawin tayo another video. Kasi may gagawin pa ako ngayon pero tatapusin ko din to. Doon ako nagtataka na ba't hindi niya ma-detect yung hard drive natin. Okay? Kasi na-detect yung USB natin yan, nakapag-boot na sa USB. Okay? Pero yung hard drive natin hindi na-detect. Gumagana naman yung hard drive natin. Hindi ko alam kung doon sa connector. Okay? Connector ng laptop niya dito. Kasi pati laptop ko, yung hard drive ng laptop ko hindi ko ma-connect. Pero nako-connect yung USB dito, hindi. Iba vice versa natin. Tatry natin itong USB na to. Lalagyan natin doon sa nilalagyan ng Sony. Okay? Try natin. Exit tayo. Yan ang galping USB stick ko. Okay? Ililipat ko ngayon yung hard drive ko dito. Ayan. Control at delete tayo ulit Patayin natin. Hindi niya mag-auto shutdown doon. X natin. Yes. Wala yung USB ko guys Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Yan yung hard drive natin nakakonect din. Yan, hindi niya pa rin nade-detect Control at delete natin. F2 tayo. Yan, tingnan natin. Ito yung USB natin. Okay, punta tayo dun. Yan guys, hindi niya talaga nade-detect Okay, dalawa lang yan Ayan, dalawa lang. 1, 2. Onboard NIC. Network Interface Card. Ngayon, yun ang pagtataka ko. Bakit di niya ma-detect ang hard drive natin. Okay. Tingnan natin kung matitweak natin itong BIOS na to. Okay, tatanggalin ko na. Pero nakakapag-boot siya sa USB. Okay. Ayan guys. Diyan na ako nagtataka. Okay. Shutdown natin. Bakit siya ayaw ma-detect? Kabit natin ulit yung hard drive niya.
nangyari. Yes, trial and error talaga guys pagka nagagawa ng computer ha. Hindi walang perpektong Okay guys, walang perpektong paggawa ng computer, lahat yan trial and error. Okay, yan ang binabayaran sa technician, sa mga computer technician, kung paano gagawin nila yung computer. Okay, kahit sa yan ang knowledge na binabayaran sa atin. Trial and error yan, hindi yan yung parang ganun na kagad. So dapat meron kang analytical thinking na anong gagawin mo. Tulad niyan, ang dami kong laptop. Kung makikita, ang dami kong laptop, may laptop pa dito. Lahat yan ginagamit ko sa paggawa ng computer kasi pag hindi pwede sa isa, meron ng isa. Ganun lagi guys. F2 natin, tingnan natin. Speeds natin. Wala talaga, hindi niya talaga na-detect. Okay. Okay. Ito muna guys ha. Patayin ko muna to. Nabalik ko lang sa case niya to. Kasi baka ayoko mag-iwa-hiwala yung kaha niya. Napagtaka no? Bakit hindi niya ma-detect? Kahit ginawa ko na siyang external, para na siyang USB. Ba't di siya ma-detect? Pati yung hard drive ko hindi ma-detect. Pero tetesting ko yung hard drive ko ulit. Dalagay ko sa may USB. Okay, ito yung hard drive niya. Ang gagawin ko is yung ano ko naman, hard drive ko naman. Okay. Nalagay ko dito. Ayan. Siya naman ang ano yun ko. Pagpa natin muna para nakakapagtaka lang. Okay. Trial and error tayo guys. Okay, saksak natin. Dell. Guys, saksak ko na to Okay. Yan natin. On. Natin. May operating system to. So dapat magbo-boot siya doon. Magbo-boot siya dito sa kaso no media present to. Yan guys, wala hard drive not installed. F2 tayo. Tingnan natin sa BIOS. Okay, titignan natin sa boot sequence. Yan guys, wala pa rin talaga Okay. Kita nyo ba? Wala siya. Lalagyan natin yung USB natin pero natidetect yung USB natin. Okay. Ayan, control delete ko F2 tayo. F2 tayo, tingnan natin.
Okay, preparing for setup na siya. Tingnan natin. Okay, boot sequence. Oh, yun oh. Pag boot sequence, ando dun siya oh. Oh, yun oh. Kikita nyo? Ayun yung Sony ko oh. So, what we will do here is bakit hindi niya ma-detect ang ating hard drive? Doon ako nagtataka. Hindi niya ma-detect. Okay. Okay guys, yun ang pinagtataka ko. Bakit hindi niya ma-detect to? Kahit hard drive ko, hindi niya ma-detect. Yun ang hard drive niya oh. Hindi niya ma-detect. Why? Doon ako nagtataka. Ito hard drive ko. Hindi niya ma-detect. Okay, isa pa. Natin guys. F2. Yan, tingnan natin guys ah. Pati hard drive ko hindi niya ma-detect. Yan. Diba? Wala. Hindi niya ma-detect. Okay? Hindi niya ma-detect yung hard drive ko. So, ang gagawin ko ngayon guys, babalik ko tong hard drive ko doon sa laptop ko. I-detect natin gamit tong cable ko. Okay? Babalik ko tong hard drive ko sa laptop ko. Tapos, kukunik ko yung hard drive niya doon sa computer ko. Tingnan natin kung anong resulta. Okay? Tanggalin ko na. Okay. Tanggalin natin muna to. Okay. Yan. Natin guys, ano nangyari. Okay. Ako on. Ayan guys, naka-on na siya. Okay. Ngayon naman ito, hard drive niya. Palagay natin dito. So gusto ko lang ma-confirm guys kung anong possible na problema.
Ito guys, nakakunik ko na siya dito, no? Natin. Ang lalabas. Okay. Wait lang guys, ha. Wait lang. Okay. Guys, balik tayo. Ito yung hard drive niya, no? Nilagay ko dyan. Tingnan natin kung matidetect sa Windows. Sa Explorer ba ng Windows. Okay. Yan. Tingnan natin kung matidetect siya. Yan, umiilaw na siya. Gusto ko lang malaman kung lalabas siya dito sa ano. Okay. My computer. Tingnan natin. Okay. This PC. Okay. Ando dito siya, oh. Okay. Yan siya. Ngayon ipo-format natin. Quick format natin. Ito may ano to, may OS to eh. Oo, may OS nga pala to na Windows 10. Okay. May operating system nga pala to. Pero at least na-detect siya rito, no? So importante na detect siya rito. Ang nagtataka ko, ba't hindi siya ma-detect dun sa laptop ng isa? Okay? Ayan, nakikita siya rito. Buhay yung hard drive. Hindi ko alam baka yung connector, kaso kahit sa USB hindi siya na-detect eh. Ito, naka-USB yan, no? Na-detect siya rito. Okay? Ngayon titignan ko sa ano, sa BIOS na ito. Okay, re-restart ko tong computer ko. I-restart natin. Tingnan natin kung makikita natin sa BIOS. Bakit doon hindi nakukuha? Baka yung BIOS ang problema niya. Okay. F2 natin. Escape. 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 Delete. Ayan guys, oh. Yan yung Windows yung gumagana yan, oh. Okay, no? Yung nagbi-blink-blink. So, ibig sabihin naglo-load siya, oh. Okay? Nilo-load niya yung Windows. Titingnan natin, ha. Di ba user lang yung kanina? Okay. Nilo-load niya. Ngayon, hindi niya ma-load. Dahil nga nasa USB lang siya. Okay? So, walang problema. Tanggalin natin. Ibig sabihin na-detect siya. Control-Delete tayo. Babalik siya sa operating system natin. Okay, wala na. Hindi na siya connected, ha. Sabihin na detect siya, hindi lang siya ma-detect din sa kabila. So, yun ang parang medyo problema natin. Oh, naglo-load na siya, oh. Diba? So, walang problema yung hard drive natin, walang problema yung USB natin. Doon lang sa computer niya mismo. Okay. Ito. Ngayon, test natin ulit. Sa shutdown ko to. Test natin ulit doon sa ano. Sa shutdown ko na to. Test ko ulit doon. Yan, paglalaroan na natin yung Dell. Kung saan talaga problema. Okay? Isi-setup ko muna ulit yun.
Yan guys, no media present pa din, oh. Hindi niya ma-detect eh. Okay. Hindi niya ma-detect yung hard drive, oh. Kung mababasa nyo, hard drive not insert, not installed. Pero naka-install naman ng hard drive natin. Ayan ang hard drive natin. Pag USB, na-detect niya. So, basically, tatry natin mag-load ng ng portable na Windows. Check natin kung gagana gamit yung USB. Okay, maglo-load ako rito ng Windows, yung portable Windows. Tatry natin kung gagana dito. Okay? Check natin. Okay guys, dito di ba hindi natin ma-detect yung hard drive. So kailangan natin i-unlock tong BIOS na to kasi baka dyan yung problema eh. Kaso pag in-unlock natin is may password. Okay? Ngayon ang password is tatry natin. Incorrect password. Okay? Yan ang kailangan natin makrack eh. Okay, yung ano na yan. Natin 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 dash 595 B. Incorrect. Okay. Tatrack natin yan, okay? Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dash D 35. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caps lock natin. D 35 B. So 5, 6, 7 natin dash D 35 B. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dash 2 A 7 B. 4, 5, 6, 7. Ito guys, oh. Dito tayo nahihirapan eh. May password siguro. Itong password niya. Kaya hindi natin mabago yung mga settings dito eh. Okay. Kahit tinitignan ko na sa website. Ayan, biospassword.org. Binibigay lang niya. Ganyan lang na password eh. So, hindi naman gumagana. Kahit itry natin dito. O, 5 Y. 1, 2, 3, 4, 5. Tatlong N. 1, 2, 3. Then, control, enter. Wala. Incorrect password pa rin. Sinubukan ko lahat yan. Yan yung mga password na yan. Yan. Wala eh. Hindi gumagana eh. Okay. So, yung installation naman natin ng portable, ando doon pa, nag-install pa siya. Kaso, okay.
yun nga. So, may password yung BIOS niya, hindi natin ma-set up. Pero nadedetect yung USB niya, di ba, kanina. So, tumatry ako ng gumawa doon ng portable na Windows. Kaso, syempre, ano yan, may oras yan, text time yan. Ngayon, yung may-ari ng laptop, yung nagpapagawa, parang nagmamadali na rin siya. So, antay natin yung tawag niya, kung kukunin niya na yung laptop, ipo-pull out niya na, hindi natin magagawa. Okay? Pero tutuloy ko pa rin yung portable USB na Windows. Kasi baka sa next topic natin, pag-usapan natin yun. Meron naman makakapagtanggal ng password niyan, kaso kailangan ng bayad, no? Babayaran natin syempre yung software ba, pang-track ng password. Kasi dito sa may website, itong biospassword.org, ayaw niya tanggapin. So, ano kasi yan, protection ng ano yan, ng Dell. Okay? Yung BitLocker, tapos na natin, natanggal natin yung BitLocker. Ito may password pa siya mismo sa loob ng laptop. So, kung makakagawa tayo ng portable na USB, 10% pa lang, maaari gumana to. Pero kung nagmamadali yung may-ari ng laptop, wala tayong magagawa. Kasi hindi naman tayo magicero, no? Ano tayo, technician tayo. So kung magicero lang tayo, magicero natin yan, tapos na yan. Kaso hindi, technician tayo. So may process tayong sinusunod. Okay? So kung ano man mangyari dito, i-upload ko pa rin tong video na to para may natutunan kayo sa pagtanggal ng BitLocker, no? Na-format natin yung hard drive sa ibang laptop, umukay na siya, natanggal yung BitLocker niya. Kaso, yung laptop mismo ayaw tanggapin. Okay? So, tingin ko hanggang dito na lang. Pero kung hindi kukunin ng may-ari to, i-load natin yung portable Windows. Siguro second episode na natin para makita natin kung anong mangyayari. Pero, so far, natanggal natin BitLocker, nakapag-install tayo ng Windows sa hardware. Okay? Kaso yung laptop mismo may password ng BIOS. So siguro sa next natin, kasi pwede naman natin i-short yan pwede natin i-reset yung BIOS niya kung tutusin. Kaso babaklasin natin yung buong laptop, hahanapin natin yung pinaka BIOS chip niya, i-reset natin yon. Pwede yun. Tatanggalin natin sa board, babalik natin, doon natin laptop na walang BIOS, pwede yun. Kaso wala nga tayong oras, kapos tayo sa oras. Yun ang problema, yung oras. Kung nagmamadali yung customer, wala tayong magagawa. Okay? So sana may natutunan kayo. Pagtanggal ng BitLocker, ganun lang. Okay? Transfer nyo yung hard drive sa ibang computer, i-format nyo dun. Okay? So, like, share, and subscribe. Okay? Upload ko to. Kung ano man mangyari dito, upload ko. Kung magkakaroon ng part 2 to, good. Kung wala, hanggang dito lang tayo. Okay? Wala tayong magagawa. May protection yung laptop. Okay? Hanggang sa susunod. Peace.